kung isipin ko, Coach, hindi ko kaya to kasi wala akong experience. Tapos sabi ni Coach, hindi rin ganun kaganda ma'am pag mahaba na yung experience kasi you have to unlearn what you learn. Kasi ito yung alam ko sa hospital, ito yung ginagawa ko. Sa NCLEX Mm-mm. hindi ganyan. So, advantage ko pa pala yun, parang ganun. Na wala akong experience, so magpo-focus na ako kung ano yung matututunan ko sa NCLEX, parang ganun. That's true. So, lahat tayo iba-iba yung struggle. Meron yung may mga anak, meron yung mga dalaga, pero lahat po talaga, tingin ko walang journey na talagang walang Yeah. problema. Kasi kung gaano kahirap yung gusto mong puntahan, mas mahirap yung pagdadaanan mo talaga. First of all, thank you for accepting our invitation for this Hope Talk. We are really grateful to have you po, most especially your presence with us. My And we are pleasure, really sir. excited po to hear wonderful stories. Could you share us po your educational background leading up to your NCLEX preparation? Yes, sir. So I graduated last 2009. I mean 2011. Supposedly it should be 2009, but I stopped for a few years, and then yeah, I graduated last 2011 in Pine City Colleges in Baguio. So as you can see, it's been more than a decade since I graduated. So yeah, everything seems new and daunting to me. And what are your working experiences, Ma'am Catherine? So all of my working experiences, sir, sobrang malayo sa line of nursing. So first job ko po, I work as a barista in a famous cafe, okay? And after that po, to hone my English skills, nag-work po ako sa call center for almost 8 years in total. And then as of the moment, I'm working as an English trainer po. Work from home English Wow. trainer. I should learn some English words coming from you po, Ma'am Catherine. Hindi, sir. By the way, Ma'am Catherine, where are you currently located po? Right now sa Cavite po. Cavite. Okay. Mhm. And did you also process your documents under IPAS? Yes po. Which Board of Nursing po did you apply? New York, sir, kasi sila yung nag-accept ng applicants na hindi pa registered nurses sa Philippines. Yes. So, inuna ko yung NCLEX. And how long did you get your eligibility po? Mabilis lang po eh. Within 6 months yata or less. Thank you for sharing, Miss Catherine. No? At least Mhm. for those new here at Hope Talk po, processing of New York Board of Nursing po under IPAS, usually you have to wait for at least 3 to 6 months for you to get the eligibility. Then Mhm. from then you can proceed on the step two, which is your activation of your authorization to test. Mhm. Yes. And how many months po, Miss Catherine, did you prepare for this NCLEX? All in all po parang 8 months. So, 6 months yung review sa iPass. Before that, nag-browse muna ako. Bumili ako nung book na Saunders. So, Mm. sobrang kapal. Hindi ko rin siya natapos. So, parang introduction. Tapos parang lahat naman kasi kompleto sa drill, sa review. So, hindi ko na po tinapos. Sapat na yung yung review sa iPass. That's nice to hear po, Miss Mhm. Catherine. And what study methods po did you find most effective in preparing for the NCLEX? And how did you process po like your study plan? So, yun sir, parang kung when it comes sa plan, doon ko masasabi na very important yun. Kasi sa totoo lang, wala akong plan. May plan ako pero hindi ko siya na-follow strictly. So, medyo nag-rush ako nung huli. Kumbaga, exam ko na the next day tapos gising pa ako ng 3 a.m. nagre-review pa ako. So, very Wow. important talaga na mag-allot ka ng time. So, ang ginagawa ko po, since never ako naka-attend ng live session, since nag-work po ako, usually yung work ko pang gabi, kaya team replay po ako. So, after kong panoorin yung video, i-screenshot ko lahat ng importante. So, lahat importante. Ang daming Nice. screenshots. And then the next day, iba-browse ko yun para lang po ma-retain. Kasi visual learner po ako. So, Mm-mm. ganun lang po ginawa ko sa lahat. Papanoorin ko, after panoorin, babasahin ulit lahat ng screenshots. Yun And po. then ilang months po kayo nag mastery concept? Sa IPAS po, nag-start ako ng August, September, October. Mga 6 months po, kung if I'm not mistaken, mga 6 months. Tapos ko, Q-Banks for 2 months. That's nice. Ano pong Q-banks nila? Archer, sir.
Archers, that's nice. Mhm. Ano, it doesn't matter naman kung anong Q-banks i-avail natin, no? As long as we practice yung mga practice questions so that we are prepared for this NCLEX naman. And for those students who doesn't know yet that we have this UWorld naman, meron tayong discount. 3 months leeway. First payment po, 50%. Then, second payment will be 25%. Then the third payment will be another 25%. Medyo swerte rin, no? During this time. Mhm. Kasi nung panahon ko, walang installment Walang plan eh. discount. Ay, ay. Walang discount. At least Mhm. this time, we can prepare na, no? When we want to avail the question box. So you can message po iPass Processing for you to avail the discount. I understand, ma'am, no? The moment na nag-start po kayo ng August, up until 6 months, Mhm. when you do your mastery concept, I know there are some struggles. Hindi naman talaga nawawala yan. Could you share us po, during your adjustment period, what were your experiences during that time? Po, parang nahirapan po akong i-balance lahat as a student, at the same time nag-work ako and I'm a mother as well. So yung son ko po, toddler pa, that time 3 years old pa lang siya. So kakulitan. Eh yung partner ko nag-work din. So during that time na nag-work siya, kailangan ako yung mag-attend sa anak ko. So yun Mhm. po, na-master ko din na parang nagre-review habang nangungulit yung anak ko. So dapat talaga focus ka lang sa ginagawa. So yun sir, parang hindi siya ganun ka smooth sailing kumbaga. May mga times na sinasabi ko na parang kailangan ko pa ba talagang ituloy ito? Tapos andun din yung doubts na parang hindi ko yata kaya, ganun. So ang hirap i-balance nung oras to the point na parang feeling ko pag bumagsak ako, nakaka-guilty kasi imbis na ialat ko na lang yung time sa anak ko or sa family ko, naahati yung oras. Ang laki nung kinukuha ni NCLEX, kumbaga. Mhm. Tapos, luckily sa work ko, flexi time naman po siya. Napakiusapan ko naman yung employer kung pwedeng mag-part-time ako. So, inalaw naman po. Ngayon, So sir. marami talagang techniques, no, na pwede natin gawin or mga paraan. Like for example, like you sacrifice a lot of things, being full-time to a part-time. Mhm. Alam ko naman it will matter din yung salary, di ba? Yes po. But yet, Mhm. you make your way through para magkaroon ka ng more time to study for your NCLEX. And that's something na talagang yung isasakripisyo talaga natin kasi we have to provide for the family and most especially for your son din, no? So I know, ma'am, medyo mahirap din talaga mag-aral when may toddler ka pong kasama. Ano po yung naging strategy niyo po while reviewing and taking care of your son at the same time? Ayun po, routine sir. Kumbaga, nag-set kami ng routine na kailangan kong gumising ng ganitong oras. Sasabayan ko talaga yung oras na tulog siya. Habang tulog siya, dapat gising ako. So yun din po, parang kulang yung tulog kasi since toddler pa lang, nagwi-win pa lang siya sa gatas. Magigising ng madaling araw, ganun. Tapos meron din hindi siya makatulog ng maliwanag. Naka-off yung ilaw kasi nagre-review ako. So yun po, parang mahirap pero talagang kailangan din talaga yung communication sa partner na Yeah. mag-work ka ng ganitong oras, ako naman magre-review, bigyan mo ako ng time, ganun po. That's why it's important talaga meron tayong support system Mhm. habang nagre-review tayo, no? Like, for some, may mga mothers po tayo na merong kasambahay na pwede nating ipaalaga sa son natin while we are reviewing. So, Mhm. take advantage of all the things na pwedeng makatulong sa inyo rin. Tama rin naman yung ma'am mo. Yung partner niyo po is helping you with regards to your review. Pero naman ma'am, sa pagdating po sa time po, how many hours are you able to commit? How did you commit Um, po during the time na working hours po and you are reviewing within the day? Minimum of 6 hours po and maximum of 10 hours a day. Kasi po minsan Ang galing. manonood at the same time, i-review ko pa po para lang hindi ako mahuli sa concepts. So that's your strategy po, no, Miss Catherine. After watching the recorded, you will review the handouts. Yes So po. meaning you're not wasting your time para makapag-prepare for this review. Yes po. Saka ano po ako parang since visual learner ako, nyari nanonood ako, parang nanonood lang ako, nag-enjoy lang ako manood na hindi ko Ah, nasa ulo. Tapos kapag nasa screenshot mo na, feeling mo parang meron ka ng sariling copy, para siyang book na inaaral ko. So mag-i-spend ako ng ilang minutes per mm, page para hanggang sa ma-retain sa utak ko. Tapos isa rin po yung note taking. So meron din po akong notebook na
pinagsusulatan. So, yun lang po. Parang the more na sinusulat ko, the more na nare-retain siya sa akin. It's part of your content mastery, di ba? Yes po. And how did you approach naman po yung learning and retaining the amount of content para dito sa review na ito? Nung una, hindi ko talaga masabi. Parang sa akin, naalala ko siya, pero pag andyan na, i-apply na. Tapos, at the end of the, yung, let's say, tapos na po yung lecture, tapos answeran mo yung mga Q-bank sa iPass. Ang hirap ng questions nila. So, laging, hala, parang wala pala ako na-absorb, ganun. Puro fail or yung, kahit kung hindi man fail, hindi yung score na ina-expect ko. Yung parang sure ka sa sagot mo, feeling ko dalawa lang mali ko dito. Yung parang dalawa lang tama. Yung ganun po, parang di mo alam na nare-retain na pala siya. Nung nag-start na po ako mag-Archer, doon ko na po na-test na, ay meron pala talaga. Kala ko lang wala akong alam, pero ang dami ko palang na-absorb sa lectures. Yan po. May recall no? Mhm. Kapag nag-answer ka ng mga practice questions. So, number one talaga, you have to trust yourself. The moment na nag-start ka Mhm. ng review, you have to believe in yourself na meron na kayong matututunan the moment na nag-start na kayo ng lecture. Kasi when you Mhm. doubt yourself, it will be really difficult po to proceed for the other topics. So the moment na meron kayong na nag-a-attend na kayo ng recorded, you have to make sure that you will learn something from it. Otherwise, time will be wasted. Tsaka yung effort Mhm. ninyo. Yes, So sir. it's good to have that kind of strategy, Miss Catherine. Mhm. And were there any specific po, any content areas that you focus more than others? Yung weakness ko po, pharma. Grabe, sobra po ako nag-struggle sa pharma. So, unang-una talagang struggle ko na yun ever since nung nag-aaral pa lang ako. Yung drug handbook, kahit lagi ko siyang hawak, talagang ang hirap, ang hirap. So, mahirap na nga i-pronounce yung medication, tapos yung mga side effects, adverse reactions, and everything. So, very thankful ako nun kasi, sir, parang 1 week na lang before ako mag-exam, nag-browse ako sa page ni iPass. Tapos, meron dong live video si Miss Hazel. So, hindi ko pa po siya na-meet kasi during my time, hindi pa siya, parang nag-start pa lang siya. Wala pa siyang proper lectures, live pa lang. Tapos, share niya dun yung tips niya on how to master pharmacology since yun din yung weakness niya. So, yun sir, parang, alam mo yung kumakanta-kanta ako habang Talaga? pinapanood. Kasi, sabi ko kung nag-work sa kanya, mag-work din sa akin. So yung isang video lang na live na yon, nag-spend ako ng 1 week hanggang from the time na pinanood ko hanggang sa time na mag-exam na ako the night before. Puro yun yung nire-review ko. And guess what? Yun po yung karamihan na lumabas ng exam. So parang very thankful ako kasi kung hindi ko inaral yon, hindi parang clueless pala ako o baka hindi ko siguro nakuha ng tama yung mga questions na inask. Yun. Kasi talaga importante rin na when you do your self-assessment, you have to know your strength and your weakness. Para naman, Mhm. meron tayong self-awareness din. Kung Yes saan po. mahina, doon din tayo mag-focus. Pero Mhm. don't forget about the strengths that you have kasi baka we tend to forget those important things too. Mhm. So, kapag dito naman sa strength tayo nag-focus, may possibility rin na baka ma-forget din natin yung weakness natin. Masyado na tayo nagpo-focus. Mhm. Yung vice versa. And how Yes did you po. assess po your own readiness for the exam? Ayun po, yung malaking tulong yung Archer po, sir. So, nung una, talagang sabi ko parang, dapat din na pala ako nag-Q-Bank, pandagdag ka ba eh. Kasi sir, talagang low. Nag-start ako sa low, tapos dalawang low, tatlo, ganon. Hanggang sa, nung patapos na po ako mag-review, nagka-high na siya. Pero yung tina-target ko na very high, hindi ko na-reach yun. Kaya sabi nila, pag nag-very high ka, andun na yung parang 90+% guarantee na makakapasa ka talaga. Sa akin po gusto ko assurance kasi alam niyo sir, yung feeling na ang tagal mo nang hindi, ang tagal mo nang nabakante. Mm-mm. Tapos, feeling ko talaga ako yung least. Tapos, hindi pa ako nurse sa Pilipinas. So, parang, nag-take ako once, and then, siguro dun yung trauma na hindi ko na kaya yung board exam. Ang taas naman ng confidence kong itry yung NCLEX. Di ba po? Tapos, kaya po pala ako nag-try mag-NCLEX kasi po, nakapetition po ako. Kukunin po ako ng mama ko Oh, just in case. And nice. then, kung sakali naman na hindi matuloy yung petition, parang gusto kong i-remind yung sarili ko na may chance. So, try ko agad yung mahirap.
Pag tinry ko kasi yung mahirap, parang gaganahan ako na siguro the rest will be easier kasi naano mo na yung isang obstacle. Yeah, Napagdaanan mo na. So, ayun po. Andun yung talagang ang baba-baba ng confidence ko. And alam ko na parang lagi na lang ako nagsisik ng ano, how can I say? Nagsisik na lang ako ng assurance kay coach. Ala, coach, kinakabahan ako. Coach, hindi ko kaya. Coach, babagsak ako. Ang nega. So, very thankful din po ako na talagang si coach, sobra siyang nagwakan sa akin. Talagang binuboost niya yung confidence ko. that's right. Alam mo, that's the reason why we have the coaching program here at IPAS is to guide you and support you all throughout your NCLEX journey. Mhm. And may I ask, Miss Catherine, sino po yung coach natin? Si Coach Jen po, Jenilis po. Ma'am Jenilis. Mhm. How did Coach Jenilis help you in your NCLEX journey? So yun po talaga, nag-start po siya sa understanding kung saan ako nanggagaling. Ayun po, ano yung reasons kung ba't ako nag-take yung biggest why. Yun yung lagi niya i-remind sa akin. Parang pag sinasabi ko na coach, parang hindi ko na kaya, parang hindi pa yata time para sa akin, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, i-encourage niya ako. Hindi sasabihin ko sa kanya, coach, kasi magkaiba tayo, ikaw marami kang experience. Ako total Nako-compare. newbie. Sabi niya, ay ma'am, hindi rin wala sa experience yan. So talagang kung desidido ka, if you really want something, you will find a way to achieve it. Parang ganun po. Tapos, nakaka-motivate din po, aside from kay coach, yung mga lectures. Meron nga, sir, yung parang verse sa Bible na shinare ni Sir J. Hebrews 10:36 po kung tama ako. Parang, you have to persevere. So, after you have done the will of God, you will receive what He has promised. So, everyday po, sinulat ko yon tapos yung name ko and then yung SRN sa may mirror. So, everyday, pag maghihilamos ka, makita mo mare-remind ka. So, parang yun po, parang hahanap ka talaga ng motivation mo. And, yun nga, isa rin Hope Talk. Nakaka-relate Madalas ka po ba kasi. kayo nanonood ng Hope Talk? Yes, sir. Parang wala akong na-miss. Ay, Oh, meron akong talaga? na-miss na Hope Talk na isa lang. Kasi yun po yung gahol na ako sa oras. Like, 2 days before ng exam ko. Thank you, Miss Yun, sir. Catherine, for sharing that po. Talagang marami tayong paraan para maghanap Mhm. ng ng motivation or inspiration daily. Kung today napanghihinaan kayo ng loob, you have to make sure that you find something that will motivate you and inspire you. Like watching the Hope Talk, watching the successful story of the NCLEX passers on how they achieved the NCLEX or conquered the NCLEX. Mhm. And reaching out to your coaches po, no? Para ano naman, they will not only give you advice when it comes to the NCLEX itself. You can also lean on them when it comes to problems that you encounter during your preparation period. Kasi napagdaanan na din nila yan. So Mhm. they know how to advise you as well. And I'm really happy that Coach Jenilis help you in your NCLEX journey po, Miss Catherine. Mhm. Yes. Na-mention niyo po about sa archers, no? Or any type of practice questions using the iPass random questions po. How important do you think practicing NCLEX style questions in your preparation to NCLEX? So, yun, sir, parang first to assess kung talagang nare-retain lahat ng inaaral mo or kung meron ka bang kailangan i-modify sa sa ways of studying, maybe yung ginagawa mo hindi nag-work, do you have to change anything? Pangalawa, i-prepare ka niya kasi mostly yung mga questions para siyang not totally identical sa NCLEX questions, pero at least may idea ka. Parang naano kasi ako dati mag-answer. Siguro ito rin yung reason kaya hindi ko na talaga nais yung NLE. Kasi sir, parang pagkabasa ko ng question, jump agad ako sa answer. Wala Mm, akong process of elimination, hindi ko ina-assess yung each and every option. Okay, pili lang agad ako. So, yung strategies talaga. Test-taking strategy is very helpful, lalo ngayon sa NGN kasi hindi lang siya marami talagang types of questions. So, yun, parang yung pag-answer ng questions, i-prepare ka talaga niya. mm. So, pag andun ka na sa NCLEX, parang may idea ka na on how you can handle those questions po. Thank you for sharing, Miss Catherine. That's why it's really important po, no, na uma-attend tayo ng mga drills to prepare us for answering practice questions naman. Kasi you have to consider exploring different question banks na rin. Like yung Mhm. sa iPass and your availing Q banks and other resources po that can challenge or you have to challenge yourself and at least broaden your understanding when it Mhm. comes to practice questions. Yes And po. what were your strategies po
in attacking any type of practice questions. Let's say multiple choice. Nabanggit niyo po about sa NLE. You jump right away to the options. Ano po yung nagawa niyo differently during this time? Ayun, sir. So, first, you need to understand what the question is asking. So, okay lang na tagalan mo. Hindi naman tagal, wag mong tambayan, pero wag mo ding madaliin. Kasi kahit na minsan, wag ka muna titingin sa option. Pag naintindihan mo yung question, dun ka na pumunta sa options. Kasi minsan parang, let's say for example, pancreatitis, ganyan-ganyan. May nabasa akong pancreatitis sa question. Alam ko na to. Ito yung pain sa left upper, ganun ka na agad. Punta ka na agad dun eh. So, yun po, parang understand the question and then ulitin mo ulit. Kasi minsan tricky. Tricky yung mga questions. Kala mo tinatanong niya alin dito yung saan mo maramdaman yung pain pag meron kang pancreatitis. Yung pala yung question, alin dito yung hindi pancreatitis, parang ganun po. So, talagang tricky siya, kaya dapat take time but not too much. So, kailangan mo rin talagang i-assess yung time management mo. Check mo din yung time, yun po, parang yung Archer pati yung drill sa iPass. Isa rin yung way para talaga ma-master mo yung time management sa answer. Yes, I also remember during the drills lectures, hindi lang natin ipapractice the way we answer the questions. But instead, we also learn the pacing on how to read the question. Yung tamang pacing lang din talaga. Not too fast, not too slow, but just the right amount of time. Kasi whenever you do your practice questions, ang atake ko dyan is per question is 5,000 pesos. Pag tama ako, meron akong 5,000. Pag mali ako, mawawalan ako ng 5,000. May mga ganong moments eh. Parang you have to somehow excite yourself to answer practice questions. Yes, and whenever you do that, you have to reflect on your test-taking experience during the drills to refine your strategies for any type of exam like yung midterm, yung random practice questions, yung finals natin. And remember, whenever you do your practice questions, you have to trust the knowledge that you have prepared for this before you even do your practice question. No? Trust your instincts and approach each question lagi with confidence. Yes po. Yun yung matututunan natin along the way. No? Yes, sir. So, umpisa, syempre may takot. Parang, paano ba to? Kaya ko ba to? But when you do a lot of practice questions, pagdating ng NCLEX, you will feel like you're doing practice questions as well. Yes, sir. So, dumating po ako sa point na yan nung nag-start pala ako mag-review. Ayoko talagang mag-join ng live kasi baka mamaya mag-answer ako tapos mali. Tapos nag-answer ako kahit replay lang. Confident pa ako sa sagot ko. Ay, mali pala. Nice. Buti na lang hindi live. Yung mga ganun. So, parang maisip mo na, ba't alam nila? Ba't alam nila, tas ako hindi ko alam? Anong ginagawa nila na hindi ko ginagawa? Tapos kung isipin mo, sir, parang minsan magda-doubt ka na, siguro mga fresh grad tong mga to. Parang, kasi ang gagaling nila, bibili sila mag-pick up. Parang, tinatanong pa lang yung question, may idea na agad sila kung ano yung sagot. Tapos yun, parang in the end, talagang magiging ganun din eh. Darating ka rin sa point na ganun ka na sa mga tingin mo hindi mo marireach na level. So, yun lang po. Trust the process. Very important talaga. That's true. And na-mention niyo po, the moment na uma-attend ka na ma-recorded or if ever live, no? Pag may mga sumasagot kaagad na mga students, probably they prepared yung mga question and drills they have prepared before attending the live drills. Or pwede naman sinasabayan nila on the spot. But let's not compare, no? Yes, ang maganda na, no? Pero alam ko naman hindi maiiwasan yun. Pero try not to compare yourself to others. Ang kalaban talaga natin is sarili natin. Yes, Most especially yung discipline, how we prepare for this NCLEX. But I like the fact na no, parang you are challenged dun sa mga sumasagot na mabilis ka agad, no? Para more motivated tayo to pursue more. Kung paano mo iti-take. Saka depende rin yan, sir. Sabi nga ni coach, kung isipin ko, coach, hindi ko kaya to kasi wala akong experience. Tapos sabi ni coach, hindi rin ganun kaganda ma'am pag mahaba na yung experience kasi you have to unlearn what you learn. Kasi ito yung alam ko sa hospital, ito yung ginagawa ko. Sa NCLEX hindi ganyan.
So, advantage ko pa pala yun, parang ganun. Na wala akong experience, so magpo-focus na ako kung ano yung matututunan ko sa NCLEX, parang ganun. That's true. So, lahat tayo iba-iba yung struggle. Meron yung may mga anak, meron yung mga dalaga, pero lahat po talaga, tingin ko walang journey na talagang walang Yeah. problema. Kasi kung gaano kahirap yung gusto mong puntahan, mas mahirap yung pagdadaanan mo talaga. Wow, ang ganda nun, Miss Catherine. Marami din panahon na ano no, habang nagre-review ka, you will experience talaga anxiety. How Yes did po. you deal po with test anxiety? Bali, nagkaroon, nung una, sir, parang very, ano pa ako, enthusiastic, motivated. Eh, coach, kaya ko to, ganyan, ganyan. Tapos, nag-start na akong mag-Q-Banks. Bigla na lang akong nag-breakdown kay coach. Hmm. Parang kinikwento, tinatanong niya kung kumusta yung ano, coach, puro ako puro low. Sabi ko, next month na yung yung exam ko, but low pa din. Sabi ko parang, coach, hindi ko yata kaya to. Tapos ina-advise niya ako ni coach na huwag kang mag-rely sa scores. Just keep on answering. Kasi minsan kala mo iba kasi yung questions na mapupunta sa'yo. Hindi siya pare-pareho lagi. Mm-mm. So, answer ka lang ng answer, review ka lang ng review, wag kang panghihinaan ng loob dahil lang sa scores. Wag kang magbabase diyan. Remember, you have to only pass one exam, and that's the NCLEX examination. Tapos 'yon. Next sabi ko, sige coach, try ko ulit. And then next coaching, ganun ulit. So feeling ko may good news na ako ibibigay. Tapos nag-breakdown na ako. Sabi ko, Oo. coach, talagang hindi ko alam, mahagulgol na ako. Tapos sabi ko, coach, hindi ko na-expect na parang ganito na pala yung yung bigat nung exam, yung journey. Tapos yun po, ayoko kasi ma-put to waste lahat ng efforts ko. Ayun, sabi niya, try lang ng try hanggang sa hanggang sa try ko, tapos yun na po, nag-high naman na siya. So parang darating ka talaga sa point na feeling mo hindi mo kaya. That's all right, Miss Catherine. Alam mo, ramdam na ramdam ko po yung, alam ko tears of joy yan. It's a tears of joy when you parang look back the times na pinaghirapan mo, no? There's always a reward sa lahat ng mga pinaghihirapan natin. And always remember po, no? For sure, during this time, may pinagdaanan na tayong mas mabigat compared to this one. We have to be resilient in any time na dumating na problema. And you are so brave, Miss Catherine, na napagdaanan niyo po itong mga challenges during your NCLEX preparation. Yes, darating talaga sa time na mabababa ang scores natin. Pero the score does not define you. Yes po. Parang it depends. Maybe may instances lang na probably pagod kayo during that time kaya kayo nakakuha ng low scores, or probably mga questions is more of dun sa weakness mo naman. So Mm. you don't have to parang too stress about it. Most importantly, we have to learn and read all the rationals. Bakit ba ako mali dito sa topic na to? From then, dun tayo magre-raise or magre-rise up, no? Yes, sir. Tapos, you did not stop learning, and still, you're doing your practice questions even though low scores. Yun po, sir. Parang share ko lang po kung paano ko na-overcome yun. Yes, So, please. dumating na ako sa point na meron na akong sleepless night. Sabi ko, coach, 2 days na akong hindi makatulog. So, parang talaga pong talaga makatulog ka, ipipikit mo naman. Pero, mga panaginipan ko, feeling, nandun na ako sa alam niyo po yung feeling na meron ka ng kine-create na image ng testing center, kung paano ka Yeah. mag-exam, ganyan-ganyan. So, yun po, yun lagi ko na foresee. Tapos, na iniisip ko kung anong magiging anong action plan ko pag bumagsak ako. Mm-mm. Actually, sir, nung nag-take ako ng NCLEX, nag-iipon na ako ng pang-retake. Not Oh, because I don't believe in myself. Parang, yun yung way ko to motivate myself just in case. Para lang ayoko yung magpaka-positive po na parang kaya ko to. mm-mm. Tapos yung mag-expect ako ng sobra-sobra, tapos hindi pala. Yeah. So sabi ko, mag-iipon na ako ng pang-retake just in case na bumagsak ako, ay pupuntahan tong perang to. Yun po. So yun, dahil may sleepless nights na ako, ayun, inassess na ni coach kung paano ba yung yung schedule mo. Pagising mo, anong ginagawa mo, yung routine mo, ganyan. Tapos sabi niya, ma'am, 1 month na lang. Dapat ka talaga refresher ka na lang eh. Parang medyo chill ka naman. Tapos nag-review ka pa ba ng weekends? Yes po. Sabi niya, you need a break. Sabi niya, parang treat yourself. Sabi ko, hindi ko po deserve i-treat yung self ko kasi wala pa akong Oh, napupuntahan. Parang ganon. So sabi niya parang,
pasyal ka sa weekend, parang treat mo yung sarili mo, pahinga ka naman. Hindi yun yung pahinga na na parang nagchichill-chill ka lang. Kailangan mo talaga ng rest kasi yung Mm-mm. napapagod din yung utak, yung katawan natin. So feeling ko kasi dapat alamin ko lahat. Marami pa ako hindi alam, yung ganong feeling po. Mm-mm. So yun yung nag-i-increase ng anxiety. So yun po, parang ginawa ko, mag-take ako ng break, parang isang buong araw na church visit kami. After that, kakain sa labas, tapos nood ng movie. Sabi ko manonood ako ng movie after nakapasa ako. Sobrang tagal na po. So yun, parang nagkaroon naman ako ng break and then balik ulit sa routine. Pause lang, basta wag mag-stop. Okay, pause lang. Tapos yun, after nun sir, parang unti-unti, na okay naman na. Tapos yun lang, balik ka lang sa mga napagdaanan mo, ano yung Mm-mm. mga challenges na na-overcome mo na. Tapos yun, yung biggest why talaga. Ba't ko ba ginagawa lahat to? Ano ba talaga ang napaka-importanting rason para gawin ko to? Yan po. Yes. It's really important na talaga during this preparation period, you have to be kind to yourself then. You should know how to relax. Mhm. So, kapag wala tayong relaxation during this NCLEX period, no, we tend to get too stressed of the things that surrounds us. Yung work, yung family, your partner, or minsan, no, yung review na Mhm. apektuhan. So it's good that you have shared po, Miss Catherine, with regards to the relaxation techniques that you have or that you did po, no? Mhm. May mga students din po tayo na ano, parang they are not easily to let go yung mga things na nakasanayan na nila. Like for example, playing computer games, Yes. watching Netflix, kasama mga barkada. Pwede naman Mhm. natin yan unti-untiin until we let go, not totally let go, no? But at least be aware of the time that you spend Mhm. for those relaxation din. Kung sila ang relaxation nyo, then huwag nyo pong hayaan na mawala yun sa inyo, no? But parang learn to be kind to yourself. If if I'm tired, I have to rest. Mhm. Hindi ko kailangan pilitin yung sarili ko. I know minsan we are guilty of the things na hindi natin na ibibigay sa review. Like for example, itutulog ko na lang sana yung 30 minutes. Hindi, iaaral ko Mhm. na lang. 'Di ba? May ganong Yung gusto mong instances. alamin lahat, gano'n. Yes. Pero, 'di ba? That's why we have prepared for this entrance. That's why you're doing your routine and your study plan. Para naman you are parang prepared each day. Hindi ka na malilito kung ano yung uunahin mo or kung meron ka pa bang other things na kailangan gawin. Mhm. Para yung focus mo is nandun per day. Yes po. Yeah. Kasi hindi mo talaga hindi mo talaga matututunan lahat-lahat. Yes. Sabi nga ni coach, you don't have to learn everything. Kasi kahit sa NCLEX nga po, hindi pa yun yung lahat. Kumbaga, tip of Mm, the iceberg pa lang yun. And the yes. rest matututunan mo through experience na along the way. Once na andun ka na, nag-work ka na, ganun po. That's true. And I know ma'am, pag ano po, no, pag dumadating yung mga anxiety natin or stress, for sure, dumadating po yung biggest why natin. We ask ourselves our biggest why. What kept you motivated throughout your NCLEX preparation journey? Yun sir, parang sa akin kasi, kung babalikan, parang, sa age ko na to, parang, wala pa akong stable career. Hindi naman sa minamalit ko po yung mga pinagdaanan ko, pero darating sa point na parang may time na maisip mo, I need to do more. Hindi lang to yung dapat na Yes. meron sa akin. Okay? Dapat hindi ako nagsusurvive lang. I need to thrive. Tapos, kung isipin ko, napapakain ko naman yung anak ko 3 beses sa isang araw. Pero, Mm, if I can do more, ba't hindi ko pa gawin yon? Kasi sir, yes. honestly, isa ako sa mga students na, alam niyo yung feeling na nag-nursing lang kasi kung hindi magna-nursing, hindi na pag-aaralin ng magulang. Oh. Ganun po. So, finalo ko po yung path ng mama ko. Gusto niya akong maging nurse. Kasi po sa family, karamihan nurses. So, sabi nila, pag nurse, andun na yung assurance na magiging maganda yung future mo, ganyan-ganyan. Pero bilang magulang, naintindihan ko naman na po. Mm-mm. Parang, siguro yung mama ko, parang gusto lang niya ng assurance na once na nawala ako, alam ko na okay ka. Okay yung magiging Oh. future mo. So, yun po. Yun po, ginapan ko yung nursing na course. Sabi ko sa mama ko, hindi ko talaga gusto yung nursing. Tapos, nag-review po ako, pero parang alam ko po na hindi ko sineryoso yung review. Sabi ko sa kanya, ito na ipoprove ko sa'yo na hindi talaga para sa akin.
So, andun yung parang disappoint ako. But na-disappoint yung mama ko sa akin. Kasi parang hindi ko daw makita yung importance nung pinag-aralan ko. Tapos yun, sir. Honestly, nag-take ako ng NCLEX, but ko gusto to para mabigyan ng magandang buhay yung family ko, especially yung anak ko talaga yung pinaka-reason. Tapos yun, sir, kung isipin mo, meron bang passionate ba ako about something? When I started, hindi po. Honestly speaking, practically speaking, kasi yan yung mas marami kang earnings. And then siguro yung ma-achieve mo na yung comfort of living. In short, sa ano po, parang yun lang talaga yung kwan ko nun. Kaya gusto kong mag-nursing. Tapos along the way, yung mga lectures, sabi ko para siyang ano, ang corny sabihin. Sabi ko kay coach, coach, may ganun pala, no? Para marirealize mo lang kapag medyo matagal na. Kasi parang sa akin ngayon ako na in love sa process of nursing. Parang ano yung calling, ganun. Parang corny sabihin, pero yun po yung na-feel ko. Gusto kong maging nurse not because malaki yung ano, yung sahod, pero parang gusto ko talaga yung maging nurse just because I like how nurses work. Gusto ko yung ginagawa nila, yung sacrifice nila. Yun. Parang dahil sa NCLEX. Sabi ko nga, kung na-feel ko sana tong ganitong feeling nung college ako, siguro may narating na ako ngayon. Ganun po. Tapos kung babalikan, sir, siguro kung nangyari man yun, wala yung anak ko na magpupush sa akin ngayon. Yeah. Siguro, kung nakaalis man ako that time, hindi siya darating sa akin. Siguro, makakaalis ako that time and then mag-give up ako kasi sa pera lang kasi yung ano ko yung dahil salary lang. Pero yung dahil meron akong pinaghuhugutan, yun po yung nagbibigay ng drive sa akin to keep going. So, yun, parang naintindihan ko na ngayon kung kaya pala ganun yung ginawa ni Lord. Meron pala siyang plan. Yes. Yun. So, instead of questioning it, you just have to keep going and yun nga, isa rin sir yung parang pagko-compare ng journey sa iba na pagdaanan ko yun na parang 35 na ako, wala pa akong stable na career, ganyan-ganyan. Yung mga kabatch ko, ganyan-ganyan, meron na silang, yung parang may narating na, and so on. Tapos yun, parang instead of comparing yourself, parang be inspired that one day you will achieve that. Meron lang talagang timeline, lahat. Thank you, Miss Catherine. Grabe. For sure, ang daming nakaka-relate dito sa ano natin, sa Hope Talk na ito, no? Mhm. With regards to your story. Marami rin po tayong students who are not working as a bedside nurse at the moment. Definitely na nagigets po nila yung feeling ninyo, no? Kasi I myself did not have any bedside working experience at all up until this time. And you have to parang find something, no, that will motivate you. Tulad ng timeline. We have our own timeline dito. Mhm. I have a lot of friends who are working as a nurse in different countries na. No? Probably during that time, I don't see myself working dun sa country na yon. Most probably, siguro kasi, ano, no, parang like what you said, practicality. I can support my family and all. Kumbaga, nasusustentohan naman na maayos. But we never stop dreaming big. If there's an opportunity for us, grab it. Especially this time. Marami na pong, like the Australia, US, and Canada, they're accepting po, no? Even though without bedside working experiences. Mhm. So this is our time. This is our timeline Yes po. na makakamit natin. Kaya sa mga students po no, who are not working on the bedside, look at Miss Catherine. She have conquered the NCLEX with grace and all. Mhm. And isa pa ako sa nabanggit niyo, Miss Catherine, na hindi pag-aaralin pag hindi pinili ang nursing. Yes po. Tinamaan ako doon. Yun po yung reason kaya ako nag-stop. Kasi Ah, gusto ko talaga HRM or cooking. Sorry, mhm, culinary, sorry po. So, okay. yun, dapat batch 2009 ako. Mhm. So, nag-stop ako kasi that time, nakalimutan ko yung term, pero yun yung pupunta kayo ng Manila to visit different hospitals like Philippine Heart Center, mental, Mhm. ng 1 month. So, medyo mabigat sa bulsa yon. At that time, nag-aaral din yung mga kapatid ko. So, sabi ko sa mama ko na, stop muna ma. That time, nag-aaral din po pala yung mother ko. Ah, Yes, nice. graduate ako ng high school and then graduate siya ng nursing. Same year. Ah, Ayun po. So, sa kanya, talagang, siya rin yung isang inspiration ko na wala sa edad yan. Kung talagang gusto mo, yeah. may,
may paraan. Tapos yun po, nag-stop ako. Habang nag-stop ako noon, nag-aral ako ng culinary without the knowledge of my mother po. Oh. Tapos yun, and then hindi ko alam na nag-send ng letter sa kanya yung sa school para i-invite siya sa parang awarding ceremony. And hindi niya na-take positively. Oh. Na parang, kala ko nag-stop ka lang. Hindi ko alam na nag-aaral ka na pala ng iba. Nililihis mo na sa nursing. Ganun po. So yun, balik po ako sa nursing. Ayun po. Tapos yun, parang naisip ko na siguro para dito talaga ako. After po nung mga pinagdaanan ko sa IPAS. Nung una po talaga aminin ko, siguro lahat ng din po na nagbabalik loob na kagaya ko. Gusto rin nila na kahit sino naman po, and I can't blame anybody kasi lahat naman po tayo gusto natin ng magandang buhay. Not just for ourselves but for our family po. So yung Yes. parang ang hirap ng pinag-aralan natin. Parang we don't deserve this treatment or I don't deserve this salary. So I really have to work harder para yun, ma-achieve ko yung mga bagay na gusto ko, ganun-ganun po. Tapos yun po, along the way, talagang na-enjoy ko talaga yung nakakatawa nga kasi kahit na naka-ano ko, hindi replay lang po. Uh-uh. Kaya panood ko nyari sila Sir Ryan. Tumatawa ako mag-isa. Tapos kahit po Relate. sa lahat po, kahit yung mga exercise, nanonood ako tapos walking-walking lang. Para kahit Mm-mm. paano meron pa ring exercise kasi puro na lang ako upo, tayo, Nice. nanonood ka nun. Ayun. So talagang gamit na gamit si iPass. Lahat pinanood ko. Wala akong pinalagpas. I like the way na na-mention nyo, Miss Catherine, no? Dito nyo po natutunan during the review sa IPAS on how to love nursing again. Yes Most po. especially siguro, no, when it comes to realizing things sa mga sinasabi ng mga lecturers natin, ng coaches natin, and dun sa practice questions. Kapag visualize na natin yung sarili natin, we are the nurse doing that kind of intervention sa patients natin. Somehow, Mm-hmm. marirealize mo na, uy, ako to. Ako yung gumagawa sa pasyente. I have Mm. to do the right thing para sa patients ko. So, Yes po. dito ko rin natutunan, no, parang balik loob sa nursing na mahal ko nga pala ang nursing. May calling. Bakit tayo Mm-hmm. bumabalik dito? Kaya sa mga balik loob din, no, for sure, nararamdaman nyo rin yan na I think this is it. This is the time. This is the calling talaga. Mm-hmm. Ito yung timeline natin to pursue our nursing career and to attain our USRN license. Claim, yes. Yes Let's po. claim it. And tama ka po, no? Wala sa age yan. We have a lot of students who pass the NCLEX at the max age of 60 years old po. Mm-hmm. Kaya it's a matter of how we prepare and how we gain the knowledge Yes po. during this NCLEX period. And Miss Catherine, is there any advices that you would like to give to our classmates who will be preparing for this NCLEX exam? So, yung advice ko po, kung meron mang makarelate or na-experience rin yung mga na-experience ko before. So, yun, always remind yourself na andito kayo kasi you're meant to experience the process. So, it's not a guarantee na parang lahat tayo papasa. Yes po, meron pong timeline. Pero, ang importante po kung ano yung matututunan natin. And I believe kung talagang ibubuhos mo lahat, parang walang dahilan para hindi mo makuha. Yun po. Kasi imagine po, wala akong bedside experience, ang tagal ko nang graduate. Isa pa, lahat ng naging work ko, walang medical related. Tapos, yun po, parang that time nasa isip ko na okay, kalimutan ko na yung nursing. Pagdaanan ko na lang yan. Yun na lang. Tapos, sa yun na, trust the process lang po, matututunan nyo lahat. Not totally lahat, pero at least magkakaroon kayo ng idea on how to ace NCLEX. Kasi pinaka-importante, ito yung talagang tumatak sa akin na sinabi ni coach. Okay lang mapagod, but never ever quit. Pause, but don't quit. And then, you have to believe in yourself. Kasi the moment na nag-doubt ka sa sarili mo, kahit na chine-cheer ka pa ng mga tao sa paligid mo, tapos na, yun na. Parang, kasi at the end of the day, lahat naman makapagbigay ng advice, yung mga trainers mo, mamotivate ka, pero ikaw at ikaw lang yung uupo at magsasagot sa questions. So, yun, appreciate the people around you, especially yung mga talaga nagsasacrifice just for you to reach your goal, yung mga bibigay ng ng time, tumutulong sa inyo, yun po, parang part sila ng journey. Very well said.
Miss Catherine. Thank Ang you ganda po. ng mga sinabi niyo po or lahat ng mga advices coming from you. And meron dito nag-chat, no? Ah, Classmate ka daw niya sa Pines Block 23 noon, batch 2009. hello po. Jen US. Hello po. Small world. Yan yung maganda pagdating sa Hook Talk, no? Marirealize na lang ng mga classmate natin, uy, pumasa na siya ng NCLEX. Then, Yes po. mamamotivate din sila, ma-inspire din sila to take the NCLEX also. Yes po. So, thank you po for sharing, Miss Catherine. And with that, we would like to present to you your IPAS certificate. Yes. This certificate is proudly presented to Catherine Marie de la Cruz for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Miss Catherine. Thank you, sir. Thank you po. Thank Do you, you have any iPass. message to the people who have supported you, Ayun your po. family and friends? Ayun po, very thankful po ako kasi yung journey na to, hindi ko lang siya journey alone. Tingin ko hindi ko talaga marireach tong papasa yung NCLEX kung hindi rin sila nag-sacrifice or kung hindi nila ako inintindi sa mga times na parang lutang ako and everything na hindi ko ma-fulfill yung roles ko, ganun po. So, yun, parang nakakatuwa. Dito mo rin talaga matitest kung sino talaga yung iintindi sa'yo, kung sino yung may malasakit, sino yung matutuwa kapag may na-reach ka na parang ganun po. Mususupport to you along the way. So, ayun sir. Very thankful ako sa mga taong sa partner ko, sa anak ko, family ko, and of course sa IPAS. And kay Lord, syempre. Thank you, Miss Catherine. And do you have any message to your mom? Yun po. Actually, na-shock ako kasi parang proud na proud siya na it's never too late. Yun po. Yes. Kung feeling mo na parang, nanay na kasi ako eh. Or tanda ko na. Andun din yung mindset ko na yun. Pero anytime, anybody can start at any age. Meron yung mga talaga nagsasucceed at their 50s, 60s. At ang maganda dyan, walang age limit sa atin, sa wherever country you want to go. Yun po. Yes. So, yun lang. As long as kaya mo pa naman physically. Okay? Saka maganda ngayon, meron ding mga options, work from home options, ganun. Parang yung NCLEX nag-open siya ng door sa akin for new opportunities na feeling ko dati hindi ko marireach. So, yun po. Tuloy nyo lang po. Kaya nyo yan. Nice, Miss Catherine. And one last question. How did IPAS help you in achieving your American dream? Honestly, sir, hindi ko maisip na ma-reach ko to without iPass. So, at first, parang nag-inquire lang ako sa kanila noon. So, bali yung iPass po pala, ni-refer siya ng friend ko. Yung friend ko, USRN na yung wife niya. And he's planning to take the NCLEX. Kaso, yan, nakaalis na po siya without, hindi pa nakakapag-take. So, sabi niya, may nabasa ako na reviews sa consulting agency which is yung iPass nga po. So, nag-research din po ako kung ano yung magandang review center. So, yun po. Parang sa'yo, sir, dalawang I. Yung isang, yun din. Sila rin yung talagang trinay ko na i-message. Tapos, na-amaze ako sa iPass kasi the way they handle, concerns. Kasi noong una, doon yung wala akong confidence na, do you accept applicants na hindi pa nurses sa Philippines? Ganon-ganon. Tapos, they will treat you professionally. They are very prompt. Yun yung nagustuhan ko. Tapos, talagang, binavalue din nila yung time mo. So, doon pa lang, parang na-amaze ako sa surveys. Sabi ko, dito na rin ako magre-review. Tapos yun po. Saka imagine lahat ng mga trainers natin, they're sharing their journey, good and bad. So, very transparent sila. Hindi lang yung para, okay, matuturo ako, this is my job. No. Makikita mo talaga yung passion nila to help other nurses. Na parang, if I did it, I know you can too. Parang ganun po. So, parang nanonood lang ako dati ng videos and nag-hope na parang, ay, sana one day ganyan din. So, yun po. Parang importante, may nasimulan na. So, yung mga kasabayan ko dyan, yung mga nagre-review ngayon, nandito kayo for a reason. Yun lang po. Thank you, Miss Catherine, for trusting IPAS in helping you
in achieving your American dream po. Yes And po. tama din po no na we have to parang somehow look back yung Mm. mga pinagdaanan natin. Then we will use them. Uh, I mean, continue to reflect on your experiences and lessons you Mhm. have learned during this preparation period. By using them po, I mean, use them as your opportunities, no? For personal growth and professional growth na rin. Yes po. And we are so happy po with your achievement, Miss Catherine. Thank you, Finally, you sir. have conquered the NCLEX, and this is your time talaga to pursue your nursing dream in America. Makakasama niyo na po ba yung mom niyo there? Doon? I hope po. I hope so, sir. Pero sa ngayon po, since mabagal yung usad ng petition, ayoko pong mag-waste ng time. Mm-hmm. So, magte-take po ako ng NLE. So, I can Ah, gather experience na rin. Yun po. nice. Pero kung mauna yung petition, then may skip ko na lahat po yun. Nice. Yun po. Congratulations again, Miss Catherine. I pass processing, processing.